Hi guys! Ito na po si Kindness OFW. Ayan, so ngayon guys ay tuturo ko naman po or i-share ko naman po sa inyo kung paano po gumawa ng family tree. Ayan, so para po sa kaalaman ng lahat, ayan, gusto ko pong ipabahagi sa inyo na napakahalaga po ng family tree po dito sa Japan. So ngayon guys is step by step ko po na i-share ko po sa inyo kung paano po gawin ang family tree. Yan. So, para rin po sa kaalaman ng lahat, kapag dito sa Japan guys, mag-process po ng papeles, kahit ano po yung visa na applyan mo, tourist visa, or kahit na may imbitahan po ako dito, halimbawa anak ko po, kahit may dugong hapon, so need po na may family tree. Yan. So, bakit po ba may family tree? Dahil ang family tree po dito sa Japan, isa po siya sa napakahalaga na doon nakikita kung ano po, kung ilan po kayong magkakapatid, kung ano po yung status mo sa pamilya. Ayan, so napaka-importante po ito na pinagbabasihan ng taga-immigration inspector. Ayan, so ito po ay lilinawin ko po, hindi po nagtatrabaho si Kindness OFW sa anumang parte po ng gobyerno ng Japan or ng immigration. So ito po ay sinishare ko lang po ang konting mga kaalaman ko po kung paano po magproseso ng visa po dito sa bansang Hapon. Sana lang po is makatulong lang po yun guys para hindi naman po tayo mapalaki ng gastos na pwede naman tayo lang po mismo ang magproseso ng papeles. Yan, dahil sa atin din po mismo manggaling ang mga papeles. Kahit pa-process pa po natin yan guys sa ibang tao, pero yung mga papeles po guys ay nanggagaling din po yan lahat sa atin. So why not tayo na lang po ang mag-process. Yan po. So, isa rin sana guys, makatulong po itong video na to. Ayan, so sa mga naunang upload ko po guys na tungkol po sa kusikituhong. Please po panoorin niyo po yan guys, lalo na po sa mga may dugong hapon. Yan, kung paano po talaga, kung ano po talagang pinakaumpisa sa lahat. Yan po, para maliwanagan po kayo kung ano po talaga yung importante. At syempre, isusunod ko na po ito ngayon, ang family tree. Yan, kung paano po talaga gumawa ng family tree. Ayan po. So, yun guys, umpisahan ko na po ngayon kung paano gawin ang family tree. Ayan. So, syempre guys, kapag tinatawag na family tree, syempre, tayo talagang gagawa nun. Dahil, pamilya po natin yun guys. Ayan. So, kaya lang po, meron pong step by step na ipapasa natin, lalo-lalo na po guys sa mga tourist visa. Ayan. So, para sa kalaman ng lahat, ang family tree po guys, isa po siya sa nakakatulong para mas madaling ma-approve ang visa nyo. Ayan guys. So ito po ngayon ay step by step po talaga to na i-share ni Kindness ang aking kunting kaalaman lang po para baka sakaling makatulong lang po sa pagproseso ng inyong mga papeles. Ayan. So unang-una guys, yung family tree, sa mga nandito po sa Japan, ganon din po ang ginagawa namin kapag may inimbitahan po kami na tinatawag na for eligibility. Ayan guys. So long-term visa po yon. So 3 years or kahit magre-renew po kami, pati mag-process po kami ng permanent visa, hindi po nawawala ang family tree. So kami guys, kapag nagpa-file na po kami niyan ng mga long-term or permanent visa na applyan namin mismo doon sa immigration. Sa mismong loob ng immigration guys, may mga papeles na din po doon. May mga form na po ng family tree. So, fill upan na lang namin yon. Tapos naka-Japanese naman po siya. Pero doon sa immigration mismo, may Pilipino din po staff doon. Pwede po na magpatulong doon kung paano siya paano po ipaprocess or ano po yung dapat na isulat doon. At yung tungkol naman sa pag-process po ng family tree ng tourist visa guys, ayan, so yan po ay isa sa mga ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano po pwede po na kayo lang gumawa ng inyong family tree yun sa mga tourist visa. So ngayon guys, pakita ko lang po sa inyo ito po guys, ayan. So napakadali naman po ang family tree. Syempre, pag family tree guys, ibig sabihin talaga kung sino yung pinakauna, ayan. So, ito po yun guys. So, step by step ko po ito ngayon na ituturo sa inyo kung paano po
lalong-lalo na po sa pagproseso ng tourist visa. Ayan po. So, sa pag-process naman ng mga eligibility or pag-renew ng visa dito sa Japan or pag-file namin ng mga permanent visa, may form na rin po galing doon. Pero, kasing katulad lang din po nito. Ayan. So, mas ano lang po yun, mas konti lang po yung family tree na ginagawa namin compared po sa pag-file po or pag-process po ng visa ng tourist. Ayan. So, kung bakit po, ito po yung mga kadahilanan ngayon at isa po yun sa i-share ko po ngayon sa inyo. So, ayan guys, umpisahan ko na po ito ngayon kung paano po gawin ang family tree. Ayan. So, magbibigay po ako ngayon guys ng 3 example. Ayan. So, sa paggawa po ng family tree, halimbawa po guys, kung yung anak ko po ay nasa Pilipinas, syempre yung anak ko po guys is may Japanese blood po kasi siya. So, ang kanyang family tree is isang copy lang po. Syempre sa taas guys, nakalagay po yung name ng husband ko po. Tapos, sa kabila naman ay ang name ko rin po. So, nandun din po yung birth date. So, sa gitna naman, nandun din po yung date ng kailan po kami kinasal. Tapos, yung makikita na po sa baba guys, kung ilan po yung anak natin. Halimbawa, 1, 2, 3. So, automatic yan guys, kung ilan na po yung anak mo sa ngayong taon na to, kung kailan po kayo, anong taon po kayo nag-invite. Halimbawa, ngayon may 3 anak na po kayo. Ilagay nyo rin po lahat yan guys, yung 3 anak nyo po. Halimbawa, kung isa lang yung papuntahin mo muna sa Japan, isa lang po muna yung in-invite mo. Pero kailangan mo na pong ilagay yung name rin po ng pangatlong anak mo sa taong yon kung ilan na po yung naging anak mo po. Yan, sa taong na yan guys. So, halimbawa, katulad mo ni Kindness, isa lang po yung anak ko. So, nilagay ko po yung anak ko dyan. Tapos, date of birth niya. Yan. So, kung yung taon na po na yan guys, is yung anak niyo po is hindi pa po siya nag-asawa, single pa po. So, wag na po na fill upan yung nakalagay po dyan na date of marriage. So, yan po ay ilalagay lang po yan guys kapag asawa na po yung anak natin. Yan. Tapos, syempre, sa gilid niyan guys, lalagyan po natin siya ng caption na siya yung applicant. Ayan. So, tinatawag po na applicant guys kapag iniimbitahan mo pa yung isang tao. Ayan. Tapos, sa taas naman guys, sa gilid ko, or sinaman sa dalawa namin ng asawa ko, bawa yung asawa ko, siya yung guarantor. Ayan. So, siya talaga yung pinaka-main dahil siya rin po yung may dugong Hapon. Ayan. So, siya po yung mga papeles na pinaproseso po sa pag-imbita sa anak ko. So, nandun din po guys, lagyan mo rin siya ng caption na guarantor. Tapos, dito naman sa anak ko, lagyan natin ng applicant. So, bakit ko po yan ginawa guys? Kasi, para sa akin, mas madaling maintindihan po mismo ng embahada ng Japan doon sa Pilipinas. Kasi kailangan din po ito guys, kapag kahit dito po tayo nag-invite, katulad ko po sa anak ko, kahit dito nagagaling yung visa niya, paglabas po ng kanyang eligibility is dadalhin din po ito mismo sa Japanese Embassy. Kasi doon po itatatak yung kanyang visa sa kanyang passport habang nasa Pilipinas pa po siya. Ayan, so syempre, madalas talaga hinihingi din po dito guys sa Pilipinas ang kanyang family tree. Ayan po. So, susunod naman na example ko po guys, yung paano ko po, halimbawa, i-invite ko po yung aking brother or ang aking sister. Ayan. So, ito po ay tungkol sa family ko po na wala po silang mga Japanese blood pero pwede ko po silang maimbitahan bilang mga turista sa Japan. So, bilang ako yung halimbawa, kaming dalawa ng asawa ko po ang nag-guarantor. So, syempre yung pinaka-main talaga is yung husband ko po ang nakalagay. So, ang gagawin ko po naman dyan guys is gagawa ako ng magiging 3 copy po siya. 3 copy po. Bakit po 3 copies na ito? Dahil
ang family tree po na gawin natin guys is 3 copies dahil ang unang-una yung family tree ko po. Ayan, so para mas madaling maintindihan ng ambasador doon sa Japanese Embassy ng Pilipinas. At katulad po niyan, ito simula din, ibigay ko naman yung aking family tree. So, name ng husband ko po, tapos sa gilid yung name ko po, tapos sa gitna yung date of marriage namin, tapos yung anak ko. So, yan ay 1 copy na po. So, yung pangalawa naman na kopya na gagawin ko naman po ay pareho lang din ang form, pero yung fill up ng name is iba-iba po. So, dahil iniimbitahan ko po yung aking sister, syempre sa taas po yun guys, nakalagay yung pangalan ng magulang na po namin. So, sa pangalawang ang family tree po guys, tinutukoy na po dyan ay yung pamilya ko na po. Ayan. Dahil kung saan po yung inimbitahan ko, kung sino po yung inimbitahan ko, then doon rin po nakabase yung ating family tree. So, sa pangalawang family tree natin na ginawa, so, una-una yung father ko, tapos yung pangalawa yung mother ko. Tapos, kung kailan sila kinasal. So, katulad niyan, 7 po kami magkakapatid. So, ilalagay na po lahat yan guys. Kahit isa lang po yung iimbitahan mo, pero dapat mo na rin ilagay dahil family tree po ito. So, ilalagay ko na po, halimbawa example is 7 kami magkakapatid. So, lahat isulat nyo na rin po yan guys, yung pangalan, tapos yung birth date nila. Ayan. Pati yung nag-asawa na ba sila, kailan sila kinasal. So, lahat-lahat po yun guys, kung ano yung po, halimbawa 7 silang magkakapatid kami. So, ilagay na rin po yan lahat guys. Tapos, syempre, nandyan na rin po yung ilagay ko na rin po, halimbawa yung kapatid kong babae is pangatlo po kasi siya ng kapatid ko po. So, ilagay ko rin po dyan guys, applicant. So, lagay mo siya ng caption. Tapos, yung sino man sa amin ng husband ko po, doon rin po ilagay yung caption, ang guarantor. Bawa, kung ako po yung guarantor, lagay ko rin po dyan guarantor. Kung siya, husband ko po ang guarantor, lagay ko rin po yung caption doon. So, alin man po sa dalawa, pwede po. Tapos, syempre, bakit 3 copies na po guys? Kapag may nakalagay na kasi na nag-asawa na po yung kapatid natin, at syempre kung may anak na, yan. Kung wala pa po siyang anak, wag na po na gumawa ng pangatlong kopya. Pero dahil may anak na po siya guys, so lagay ka naman na ng 3 copy para sa anak niya po. Yan. So, syempre, nandun na naman yung kanyang pangalan sa taas, tapos yung husband niya, tapos yung date of marriage nila, tapos halimbawa kung ilan yung anak niya. So, yan po yung gagawin na family tree kapag nag-imbita po tayo, lalo na sa mga turista, lalo na po guys sa ating brother or sister. Yan. So, sino man sa pamilya natin. So, ito po ay nakabase lang po, depende po sa taong iniimbitahan natin. Yan. So, katulad po kapag magulang ko po yung iniimbitahan ko, 2 kopya lang po yun guys. Yan. Dahil yung una, yung aking family tree, tapos yung pangalawa naman ay yung family tree na rin po ng aking magulang. So, yun lang po. Magulang ko po at yung mga kapatid ko po sa baba. So, yun lang po ang mangyayari. Pero kapag nag-asawa na po, katulad niyan, sister ko po ang inimbitahan ko noon, 3 po ang pinasa ko po na family tree dahil yung anak niya rin po is ilagay na rin po natin. Dahil, bakit ko po ginawa yan? Dahil maaring po na sa mga susunod na taon, may imbitahan po ako na kapatid ko, ibang kapatid ko, or pamangkin ko. So, syempre makikita na doon, halimbawa, yung anak ng kapatid ko is imbitahan ko dito. Makikita na rin po yan guys, automatic po yan, naka-record na agad yan sa Japanese Embassy. Ang anak po mismo ng aking kapatid, kumbaga yung aking pamangkin. So, mas madali po mag-invite sa susunod kapag makita, nagpasa ka po ng family tree. Ayan po. So yan po yung mga naituro ko po ngayon guys. Pero sa pangatlo guys, yung tungkol naman po sa kaibigan. Ayan. So kung may kaibigan po kayo na gusto nyo po makapunta dito sa Japan, tapos kayo po yung nagarantor, ganun lang din po ang gagawin nyo. So sa kaibigan naman, magiging 2 lang po ang kopya. Syempre, una, gawa ka ng family tree mo po. Halimbawa, kung ako po yung nagarantor, so ganun lang din po.
yung aking pangalan. Syempre, nandun pa yung pangalan ng husband ko. Tapos, caption po, ako yung nag-guarantor. Tapos, nandun pa rin yung anak ko. Hindi po mababago yung aking family tree kapag nagpapasa po tayo doon sa Japanese Embassy. Walang mababago po yan, guys. May mababago lang kapag nag-asawa na po yung ating mga anak. Tapos, sa kaibigan ko din po, kailangan din po siya ng kopya. Halimbawa, yung kaibigan ko po is nag-asawa na siya. So, automatic na yun, guys. Nasa taas na po yung kanyang name. Pero kung sakaling hindi pa po siya nag-asawa, ang nandun po sa taas yun, guys, yung father and mother name niya. Tapos, date of marriage ng mother niya. Tapos, sa baba ay nandun po siya. So, syempre, child po siya. Halimbawa, pangalawa po yung kaibigan ko. So, lagyan lang po din ng caption ng applicant. So, yan lang po, guys, makikita na agad. Pero kung sakali man na nag-asawa na po siya, hindi na po kailangan yung family tree na ang kanyang magulang. So, automatic na yan, guys. Diretso na po yung family tree na gagawin ng kaibigan ko po is nandun na siya automatic sa pinakataas. Kasi nag-asawa na po siya. Lagay lang po yung halimbawa, yung kaibigan ko po is girl. So, yung husband name niya po sa taas na, pati yung name ng kaibigan ko po, nasa taas na rin po siya. So, lagyan lang din po ng caption ng applicant. Yan. So, wag lang pong kalimutan na pwede pong maglagay ng caption po, guys, kung sino po yung applicant. Mas madaling maintindihan po ng embahada po ng Japan. Ayan. So, yan po yun, guys, ang mga konting na i-share po ni Kindness sa paggawa po ng family tree. Ayan, guys. So, ito po ay talagang ginawa ko po ito na vlog, guys. Dahil, marami rin po kasi akong natulungan din po kung paano mag-process ng tourist visa. So, yung iba nga po is, noong una is nadidinay po sila. Pero nung tinuruan ko po sila kung paano po magpasa, yung requirements na mas madali na talagang klaro-klaro po yung papeles. Sa awa naman ng Diyos, guys, talagang nakapunta po sila dito. Yan, na-approve po kanilang visa. So, nag-grant po talaga yung kanilang nag-request sila ng kanilang, kumbaga nag-file sila ng kanilang tourist visa. So, yun, guys. So, ngayon po is, naisipan ko lang po talaga siya na i-vlog. Kasi, why not, hindi ko po i-share sa iba. Yan. So, hindi naman, syempre, hindi naman po lahat is magkakakilala tayo. So, naisip ko po is, nandito na po ako ngayon sa YouTube. So, why not, hindi ko po ito i-vlog po. Para din, makatulong din po ako sa ibang mga kabayan na gusto pong makapunta rin ng kanilang mga kaibigan, kapatid, magulang. Ayan po, kung ano yung pinakamas, isa sa mga pamaraan na mas madaling makita or kung ano po yung status niyo po sa pamilya. So, ito po ay ginawa ko lang po, guys, na family tree muna. So, katulad po na nabanggit ko nung unang vlog ko tungkol po sa kusikituhong, ito po ay step by step ko po ito ngayon na ginagawa. Sana subaybayan niyo po, guys, yung aking mga susunod na upload na videos hanggang sa pag-invite po ng mga requirements po ng tourist visa at saka paano po magpasa ng mga visa po dito or mga requirements na paano mag-renew. Ayan, na hindi na po natin kailangan na dumaan pa sa mga agency dito sa Japan, guys, na pwede naman. So, sa Pilipinas kasi ang tourist visa is kailangan po may mga accredited agency po yan. Kapag mag-apply po tayo ng tourist visa sa atin, guys, sa Pilipinas, sa puntang Japan, so hindi po nagda-direct ang mga mag-tourist sa Japanese Embassy. So i-search nyo lang po yun, guys, may mga accredited agency po yan ang pwede lang po na puntahan nyo. Yan. So kahit saan man po, guys, Davao, Manila, Cebu, meron pong mga accredited agency. So, i-search nyo lang po sa mismong website ng Japanese Embassy. Doon din po makikita ninyo ang mga accredited agencies. Pwede nyo pagpasahan ninyo mga papeles. Yan po, guys. So, kahit po sa mga eligibility, yan, pwede rin po sa mga accredited agency. Ayan. So, tinatawag sila ng accredited agency dahil sila po yung pinagkakatiwalaan ng embahada ng Japan po sa atin. So, yun, guys, ang mga na-vlog ko
or na-share ko naman po sa inyo. Sana ito ay makadulot po na makatulong din po sa ating mga kababayan sa atin. So kung may mga katanungan po kayo guys, pwede po kayong mag-comment down below sa aking comment section kung ano po yung pwede po pa po may-share kung may malalaman pa po ako. Ayan. So ulitin ko po guys, yung family tree po, pwede po kayo mismong gumawa ng form. Yan. Madali lang naman po guys kasi tungkol naman po yan sa pamilya ninyo. So, napaka-importante po talaga ang family tree sa pag-process po ng visa dito sa papuntang Japan. Yan po. Kaya, ayan guys, ako muna yung magpaalam sa inyong lahat. So, please guys, abangan nyo po muna ang mga susunod ko po na na ma-upload ko po guys. So, please subscribe po sa aking YouTube channel. Ayan, para naman updated kayo guys sa aking mga video. At thank you po palagi sa inyong mga suporta. Ayan po. Bye guys! Domo arigatou gozaimasu!